Tutuloy po natin ang serye natin sa Old Testament, no? Nasa 1 Kings chapter 22 na tayo. So, after ilang years, parang may 7 years na nung simulan ko yung Genesis 1:1. Nandito na po tayo sa 1 Kings 22. Meron po tayo sa screen, no? Kasi pinili ko lamang po yung mga verse. Pwede po natin basahin ng salita. Sabi po dito, verse 5, And Jehoshaphat said unto the king of Israel, Inquire, I pray thee, at the word of the Lord to the king. Then the king of Israel gathered the prophets together, about 400 men, and said unto them, Shall I go against Ramoth Gilead to battle, or shall I forbear? And they said, Go up, for the Lord shall deliver it into the hand of the king. Verse 7, And Jehoshaphat said, Is there not here a prophet of the Lord besides, that we might inquire of him? And The king of Israel said unto Jehoshaphat, There is yet one man, Micaiah, son of Imaiah, by whom we may inquire of the Lord. But I hate him, for he doth not prophesy good concerning me, but evil. And the messenger that was gone to call Micaiah spake unto him, saying, Behold, now the words of the prophets declare good unto the king with one mouth. Let thy word, I pray thee, be like the word of one of them, and speak that which is good. And Micaiah said, As the Lord liveth, what the Lord said unto me, that will I speak. Verse 15, So he came to the king, and the king said unto him, Micaiah, shall we go against Ramoth Gilead to battle, or shall we forbear? And he said, I saw all Israel scattered upon the hills, as sheep that have not a shepherd. And the Lord said, They have no master. Let them return every man to his house in peace. And the king of Israel said unto Jehoshaphat, Did I not tell thee that he would prophesy no good concerning me, but evil? And the king of Israel said, Take Micaiah and carry him back unto Amon the governor's city. And say, Thus saith the king, Put this fellow in the prison, and feed him with bread of affliction, and with water of affliction, until I come in peace. And Micaiah said, If thou return not all in peace, the Lord hath not spoken by me. So the king of Israel and Jehoshaphat, the king of Judah, went up to Ramoth Gilead. And the king of Israel said unto Jehoshaphat, I will disguise myself and enter into the battle. And a certain man drew a bow at a venture and smote the king of Israel between the joints of the harness. And the battle increased that day, and the king was stayed up in his chariot against the Syrians, and died at even. So the king died and was brought to Samaria, and they buried the king in Samaria. And one washed the chariot in the pool of Samaria, and the dog licked up his blood, according unto the word of the Lord which he spake. That's great. Lord, salamat po sa pagbabasa ng inyong salita. Sa pag-aaral namin ng mga ito, Panginoon, muli namin dalangin ang presensya mo. Kagalakan, Panginoon, sa inyong puso na makita kami matapat na sumasamba sa inyo, at matapat kami nag-e-enjoy, Panginoon, sa mga salitang matututunan namin sa araw na ito. Tulungan niyo po ako mayatid faithfully ang inyong mensahe, Panginoon. Kapulutan namin ito ng aral at mabuhin ito ang aming pamumuhay sa araw-araw, Panginoon. Salamat po muli sa lahat ng biyaya niyo. Matawad nawa sa aming mga kasalanan at kakulangan. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po ang lahat. So, bago tayo magsimula, sabi ko nga po sa inyo, pag binabasa natin yung mga salita sa screen, hindi lang po yan nakasanayan, para inintindi po natin yan. Lola Joy, ano po yung kwento? Doon, sa binasa natin, tungkol kanino po ang kwento? Okay, sino po si Micaiah at si Jehoshaphat? Ako, pastor. Tatry ko lang. Kuya Cinco, ano yung binasa natin tungkol kanino? Kay King Ahab.
Ano po ang nangyari sa kwento? Sige po si Lolo Mac. Threat yung mga Syrian kay King Ahab. Nagiging na sila. Takot na takot si Ahab. Ngayon, kinontrata niya si Jehoshaphat para maging niya. Tapos, yung isang prophet na si Micaiah, ayaw ni King ni Ahab. Ahab kasi wala raw sinasabing maganda tungkol sa kanya o sa mga propesiya na sinasabi si Micaiah. Makikita nyo si Ahab para sa yung mga modern man natin yung may good vibes and bad vibes siya. Okay. Hindi niya pinakikinggan yung tunay na boses ng Panginoon. Okay. So, nagpanggap siyang hindi hari, sumabak sila sa gera, nakita ng mga si Jehoshaphat, pero hindi sila tuloy magpaglaban kay Jehoshaphat. Wala na si Jehoshaphat, yun nga, may nagpana, para Marinig yung randomly, boses. si Ahab kaagad ang tinamaan. And then yung prophecy na ihimudin ng mga aso yung dugo niya, naganap. Okay. Very good. Next week, hindi na po pwede sumagot si Lolo Mac na balik po tayo kay Lola Joy. Kasi hindi po siya nakasagot. Okay, so bilang introduction po, no, tama po lahat ng kwento ni Lolo Mac. Kulang lang doon yung dami ng 400. propeta. Actually, bago dumating si Micaiah, lumapit siya kay Jehoshaphat. Si Jehoshaphat mayroong daladalang 400 na propeta. Propetahan lang yun. Hindi po yung mga Men. propeta ng Panginoon. So, kung gusto ko lang makita ng bawat isa sa mga pinakadelikadong bagay sa spiritual nating pamumuhay, kapag ini-ignore natin yung will ng ating Panginoon. Maraming tao, kiniklaim nila, gusto ko yung guidance ng Panginoon. Gusto ko yung direction ng ating Panginoon. Gusto kong marinig yung payo at counsel ng ating Panginoon. Pero ang katotohanan, ayaw nila yon. Ang gusto nila, confirmation sa mga bagay na desire ng kanilang puso. Ito yung eksaktong makikita natin sa 1 Kings 22. Si Ahab, humihingi siya ng counsel sa mga propeta sa gaganaping digmaan. Ngayon, yung mga propeta, lahat sila sinasabi, ipapanalo ka ng ating Panginoon. Lumaban ka, ipapanalo ka ng ating Panginoon. Pero nagpadala ang Panginoon ng isang tunay na propeta na ang pangalan, Lola Joy, ay Micaiah. At sabi ni Micaiah, hindi ka ipapanalo ng Panginoon at dito ka mamamatay. Ngayon, re-remind tayo ng chapter na ito. Truth does not change because it is unpopular. Amen. Isang tao lang si Micaiah na nagsasabi ng katotohanan. 400 na propeta ang nagsasabi ng kabaliktaran. And yet, God's word remains to be true. At ito yung katotohanan. Tragically, the moment na i-reject mo ang salita ng Panginoon, it will never change the outcome. Hindi niyan mababago yung consequences ng iyong pag-reject sa salita ng ating Panginoon. So ano yung unang punto? Kahit pa gaano karaming boses, hindi niyan mapapalitan ang boses at katotohanan ng salita ng ating Panginoon. Amen. Daan-daang propeta yung kinuha ni Ahab para marinig yung kanyang kagustuhan. Sa unang tingin, iisipin nyo, commendable tong haring to. Sinisik niya yung wisdom ng mga propeta ng ating Panginoon. 400 pa yung kinuha niya. Humahanap siya ng spiritual guidance. But that is not true. Hindi guidance ng Panginoon ang hinahanap niya. Ang gusto niya, oohan ng Panginoon ang lahat ng kanyang plano. Ang gusto niya. Ang sabi ng 400 propeta, go up, for the Lord shall deliver it into the hand of the king. But the principle is this, yung katotohanan, hindi yan dinedetermine ng dami ng taong nagsasabi niyan. Regardless kung sino pa at kung gaano pa karami ang nagtuturo ng kasinungalingan, mananatiling totoo lamang ang salita ng ating Panginoon. At ito yung katotohanan throughout the scripture, ang ating Panginoon, He always sides with the
o karami, kung kasama natin ang ating Panginoon, ito ang katotohanan. Si Noah, nag-iisa lang siyang bumuo ng arko. Si Moses, mag-isa lang siyang tumayo kay Pharaoh. Si Elijah, mag-isa lang siyang nag-rebuke doon sa mga propeta ni Baal. Ano yung punto? Truth is never dependent on popularity. Maraming mananampalataya ang nagkakamali. Ina-assume nila na dahil marami ang nag-a-agree, ito ang tama. Consensus is not a measure of truth. Kahit mag-isa ka na lang na tumatayo at nagpipreach, kung totoo yan sa salita ng Panginoon, yan ang katotohanan. Pwede na kung saan libo-libong boses ang nagsasalita, pero inuulit lang nila yung parehong kasinungalingan. Numbers do not transform error into truth. Itong mga propetang ito, gusto lang nilang sabihin yung gustong marinig ng hari. That is not Christianity. That is not the responsible way na i-handle mo ang salita ng ating Panginoon. At kung huhusgahan natin si King Ahab, huwag tayong magmataas. Dahil marami sa atin, minsan katulad natin si King Ahab. Ang gusto natin i-appear ng Panginoon yung desire natin. Ayaw natin marinig yung tunay na revelation ng ating Panginoon. Marami sa atin nag-aaral, nagtuturo, na nagiging subjective yung ating sinasabi dahil meron na tayong nakalagay sa ating isipan. Amen. Hindi natin hayaan magsalita ang salita ng ating Panginoon. Marami sa atin kiniklaim, gusto kong mahanap yung will ng Panginoon. In reality, ang gusto lang natin, i-validate ng Panginoon yung sarili nating plano. Gusto natin magtanong, pero kapag sinagot tayo ng Panginoon, ayaw natin ang kanyang sagot. Ano yung matotohanan? Dahil sa makasalanan nating nature, mas ginugusto natin yung mga mensahe at salita na kinocomfort tayo kaysa kinukompronta tayo. Unawa nung 4 na raang propeta kung ano yung magpapasaya sa hari. Ang concern nila, yung approval ng hari at hindi yung katapatan ng Panginoon sa hari. Ano yung punto? Regardless, sabi ko nga kanina, umamamatay tao, papasok dito, tatanggapin natin. Pero kahit presidente pa ang pumasok dito, parehong mensahe ang maririnig niya sa atin. Ikaw ay makasalanan. Amen. This danger remains today, no? Maraming mga tao pipili sila ng iglesia, ng preacher, ng pastor, ng mga tagapagturo, na kung saan kikilitiin ang kanilang tenga. Mas gugustuhin nilang i-appear yung preference nila bilang tao, kaysa i-challenge yung makasalanan nilang pamumuhay ng salita ng ating Panginoon. Kapatid, God's word was never made to comfort us. It was given as a whole. Hindi pwedeng yung comfort lang yung kukunin mo. Encouragement lang yung kukunin mo na mamimili ka ng mga salitang gusto mo. Ibinigay yan upang magtama, mag-review, mag-instruct, at higit sa lahat, i-transform ang pamumuhay ng bawat isa. Ang isang mensahe na hindi kumukompronta sa kasalanan, popular yan sa mundong to. Pero hindi yan matapat sa ating Panginoon. Si Jehoshaphat, dinedesire niya ang tamang salita ng ating Panginoon. Kaya ang sabi niya, nung narinig niya yung 4 na raang propeta, wala bang propeta ng Panginoon dito? At sa kanya ako magtatanong. Ito yung spiritual discernment. Kapatid, hindi importante kung sino yung nagsasalita. Ang importante sa bawat isang mensahe, naririnig ba ng mga tao yung boses ng ating Panginoon? Yung tunay na wisdom, hinahanap yung boses ng Panginoon at hindi opinyon ng tao. Hindi natin tatanungin, kaya naman sa ating iglesia, ano na yung iniisip ng mga nakikinig? Ano na yung sasabihin ng mga tao sa atin? No. Isa lang yung tanong na mahalaga sa atin, ano ang sinabi ng salita ng ating Panginoon? And this passage speaks powerfully sa ating henerasyon. Sa mundo natin, overflowing yung lahat ng boses. Napakaraming boses na bumubulong sa atin. Social media, kultura, politika, relihiyon, personal na opinyon ng mga tao.
Pero walang mahalagang impormasyon dyan. Information is not the same as truth. Yung opinyon ng nakararami, hindi niyan kayang palitan yung biblical authority ng salita ng ating Diyos. Kailangan natin i-examine ano ba talaga yung gusto natin. Yung will ba ng Panginoon o approval lang ng Panginoon sa ating plano. Yung maturity ng bawat isa mapapakita sa willingness na makinig ng salita ng Panginoon kahit na sumusugat ito sa ating mga puso. Second main point. Makita natin na ang isang karnal na puso, umaayaw talaga yan sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Si Mikea, nung sinamon siya doon, tinatawag siya, nagbigay siya ng warning. Nagbigay siya ng babala ng propesiya ng ating Panginoon. Kung ikaw si Mikea, humanly speaking, mas madali kung mag-agree ka na lang doon sa 400. Pero, hindi yun yung ginawa ni Mikea. Sabi niya, what the Lord saith unto me, that will I speak. Kung ano lang yung sinabi ng Panginoon, yun lang din ang aking sasabihin. And this should be a principle na ginagampanan ng bawat isang iglesia, lalo na ng mga pastor at preacher. What the Lord saith unto me, yun lang ang aking sasabihin. Nothing more, nothing less. Pero sinusukat ang pulpitong ito, hindi kung gaano kagaling magsalita yung pastor, hindi kung gaano katalino, hindi kung gaano kabulaklak yung salita, pero kung gaano siya katapat sa gustong ibigay ng mensahe ng ating Panginoon. And you measure the faithfulness sa pagsunod ng mga taong nakikinig, hindi sa kanilang reaksyon. Unawa ni Mikea na bilang isang propeta, bilang isang preacher, bilang isang mensahero, you are not called na mag-invento ng katotohanan, na mag-modify ng katotohanan, o palagnawin man lang yung katotohanan ng Panginoon. We are called to proclaim God's truth. Bawat preacher, bawat teacher, bawat mananampalataya, bawat isang pastor, responsibilidad lang natin ipahayag ng matapat ang kanyang salita. At kita nyo yung reaction dito ni Ahab. Simple lang yung sinabi niya, but I hate him. Ayaw ko sa kanya. Pansinin niyo maigi yung mga salita ni Ahab. Hindi niya sinabihan si Mikea na ayaw ko sa kanya kasi sinungaling siya. Hindi niya masabi na ayaw ko sa kanya dahil mali yung sinasabi niya. Hindi niya kayang sabihin na ayaw ko sa kanya dahil hindi yan ang salita ng Panginoon. Sabi niya, ayaw ko sa kanya dahil hindi ko gusto yung kanyang sinasabi. Ano yung punto? Ahab does not hate Mikea. He hates God's word. Ganito rin tayo. Alam niyo, sometimes, minsan nakakapagod din talagang mag-evangelize. May kita may reaction ng tao, kulang na lang, takbuhan ka at pagsaraduhan ka ng bahay. Minsan nakakapagod din magpaalala, o kapatid, magsimba ka na. Yung mga attenders natin, pero ito yung katotohanan. Hindi sila galit doon sa mensahero. Galit sila doon sa Diyos na nagbibigay ng mensahe. Ito yung produkto ng isang makasalanang puso. Dahil pag tinanggap nila yung salita ng Panginoon, i-expose niya yung kanilang kasalanan, dudurugin niya yung kanilang kayabangan, at i-demand sila ng Panginoon na kayo ay magsisi. This is why maraming tao ang galit sa isang matinong preaching. Kung bakit hindi natin i-expect na dadami tayo dahil ayaw ng tao ang ating mensahe. Yung conviction ng banal na espiritu na nararamdaman nila sa kanilang puso, pakiramdam nila, atake natin sa kanila. Pero hindi. Pag ikaw ba, sinabihan ka ng doktor, may cancer ka, galit ba yung doktor sa'yo? Hindi. Binibigay niya sa'yo yung katotohanan na makakatulong sa iyo. So likewise, ang
katotohanan ng isang preacher, ang isang mananampalataya na faithfully binabahagi ang salita ng Panginoon, hindi siya ang kaaway. Ang kaaway ng mga tao, yung mismong salita ng ating Panginoon. Now, sabi ko nga, the problem is not the prophet but the message. Maraming tao gusto nila ang guidance ng Panginoon as long as nag-a-agree ito sa kanila. Kaya kung makikita nyo, maraming mananampalataya, pipiliin lang nila yung verse na gusto nila, aralin. Maraming pastor at preacher, very topical, pipiliin lang nila kung ano yung gusto nila, ituro. Kaya matagal na po talaga, hindi ako namimili ng mensahe. Alam niyo yan, sinusunod-sunod natin magmula Genesis, nandito na tayo sa 1 Kings. Dalangin ko lang, huwag ako kunin ng Panginoon hanggang hindi ko pa natatapos. Ituro ang buong Biblia. Kasi yung asawa ko kanina, parang may pinapanalangin. Pero po, at the moment na china-challenge ng Panginoon yung desire natin, kung tayo tumulad kay Ahab, hindi ito yung panahon para takpan yung ating mga tenga. Ito yung panahon para tanungin yung ating sarili, bakit kaya ako sinasaktan ng salita ng Panginoon? Ano ang dapat kong baguhin? So, tanong sa bawat isa, mahal mo ba ang katotohanan ng kanyang salita? O mahal mo lang yung ibang parte ng katotohanan? Tandaan nyo na yung katotohanan ng kanyang salita, mas pinapahalagahan yan kaysa sa sarili nating preference. Hindi mag-a-adjust ang salita ng Panginoon para sa atin. Tayo ang magpasako, tayo ang magbago. At kung makaramdam ka man ng conviction sa mga mensahe, sa mga tao na nagre-review, nagko-correct at nag-encourage sa'yo, regalo yan ng ating Panginoon. Amen. Hindi natin sila kaaway. At ang isang matapat na mensahe, sisiguraduhin ko na po sa inyo, masasaktan tayong lahat. At kung nasasaktan kayo minsan sa mga ituturo, huwag kayong mag-alala. Ako ang unang sinasaktan ng ating Panginoon. So ask yourselves, no? Welcome ko ba ang biblical na correction? Willing ba akong sumunod sa Panginoon kahit babaguhin ito ang plano ko? Because the greatest danger is not hearing God's message. It is submitting to God's message. Yun yung pinakamahalaga. Now, pangatlo, makita ng bawat isa na Panginoon pa rin ang soberano sa lahat ng bagay. Habang inaaral ito sa natutunan ito, kung soberano ang aking Panginoon at naniniwala akong makapangyarihan siya, the safest thing to do is to obey His word. Pipilitin kong mawala, pipilitin kong sumuway, kahit naman anong gawin ko, hindi ko mababago ang kamay ng aking Panginoon. Sabi ni Micaiah, mas pinuloy niya yung kanyang pakikipag-usap. Habang nagpro-prophesy siya, nakita niya ang trono ng langit. Nagkaroon siya ng vision, nakita niya ang Panginoon na nakaupo sa trono, nandun yung mga anghel, sumasamba sa ating Panginoon. Now, ang tanong, bakit ganito yung vision ni Micaiah? Para ipakita sa atin yung mas mataas na realidad. Ipaunawa kay Ahab, bakit ka susuway samantalang yung Diyos na nagsasabi sa iyo nakaupo doon sa trono. At isa to sa mga pinaka-comforting na bagay na pinaaral ko. Bakit? Magbabago yung mga leader natin. Sabi ko nga kay Lolo Mac, dati lagi kami nagtatalo sa politika. Ngayon, ayoko na. Pula, puti, pink, green, dilaw, wala akong pake. Everything happens dahil nasa kamay yan ng aking Panginoon. Amen. Si Ahab, naniniwala siya ang issue, lalaban ba ako, makikipagdigma ba ako o hindi. Samantalang sinasabi sa kanya ni Micaiah, hindi yan ang issue. Ang una mong maintindihan, Diyos ang may control ng lahat ng bagay. Na yung authority ng Panginoon nag-e-extend sa mga bagay na hindi natin nakikita. Tayong mga tao, nakafocus tayo sa sirkunstansya. Hindi natin nakikita yung providence ng ating Panginoon. At dito in-expose ni Micaiah yung mga false prophet.
They claim to speak for God, pero hindi naman salita ng Panginoon ang kanilang tinuturo. At totoo rin po ito sa ating kapanahunan. Hindi lahat na nagkiklaim na may spiritual authority sila, salita ng Panginoon ang kanilang tinuturo. You can be called a pastor. You can be called a preacher. Pwede pa brethren, disciple, apostle, kung ano mang opisina ang gusto mong kunin. Pero hindi po lahat ng nagtuturo tama ang tinuturo. Amen. At hindi po dahil tinuturo ko to, pwede na tayo magmalaki na tayo lang ang tamang vision. Alam niyo po kailan nagsisimula ang maling katotohanan ng salita ng Panginoon? If the messenger puts himself above God. Amen. The pulpit is never used for our personal agenda. Amen. Ang may pinaka-delikado sa false teaching. Pag nakarinig kayo ng false teaching, hindi yan 100% kasinungaling yan. Ang delikado, karamihan dyan, 80% tama, mag-insert ng 20% na kasinungaling yan. May maliliit lang silang binabago. Pero aanhin mo yung mensahe magko-comfort sa'yo, magpapasaya sa'yo. Kung dadalhin ka naman ng mensahe niyan, palayo sa ating Panginoon. At ano yung itinuturo mo sa inyo? Kahit sa Sunday school, nag-aaral pa lang tayo ng basic doctrines. Do not believe your pastor. Hindi pwedeng ako lang yung nag-aaral at kung ano yung sasabihin mo, kakainin nyo. Test every truth. Maging Bereans tayo. Responsibilidad kong lutuin to, i-prepare sa inyo yung mensahe, ipakain sa inyo, pero responsibilidad yung mumuya at kapag may nakain kayong lason, iluwak. Responsibilidad yung i-call out ang inyong pastor. You must test every message. Dahil yung pag-preach, it's not about charisma, popularity, influence. Hindi yan sa eloquence o galing mong pagsalita. Kayo mismo bilang mga mananampalataya, use your discernment. Amen. Huwag tayong maging katulad ni Ahab. Dahil at the end of the day, ito po yung sasabihin ko, hindi papalya ang salita ng ating Panginoon. Ito, 400 tao na yung nag-go against sa turo ng Panginoon. Pero kung ano yung sinabi niya sa pamamagitan ng isang tao na si Micaiah, yun ang mangyayari. Walang opposition sa mundong ito ang kayang kansilahin ang katotohanan ng salita ng Panginoon. Pwede nilang i-reject yung salita ng Panginoon, pwede nilang pagtawanan, pwede nilang laitin, pwede nga nilang patahimikin yung mensahero, pwede nilang i-persecute yung mensahero. Pero kahit anong gawin nila, ang katotohanan ay katotohanan. Hindi yan magbabago. Fourth point. Kung gagawin man natin yun, katulad ni Ahab, na i-ignore ang warning ng ating Panginoon. Kahit anong ignore mo at kahit anong reject mo, hindi mo kayang pigilan ang judgment ng ating Panginoon. Sabi po ng Panginoon, balang araw, lahat ng tao ay luluhod sa kanyang harapan. Amen. Si Ahab, dito niya nakakatawa to si Ahab. Yung kwento ni Lolo Ma, sinamarize na kanina. Nung alam niya, papatayin na siya ng ating Panginoon doon sa gera. Ginawa niya, nagpanggap siya na hindi siya isang hari. Pinasuot niya sa ibang tao yung costume niya na hari para rin niya tatargetin ng mga kalaban. Nangyari, no? Hindi siya pinapana, hindi siya ine-espada, may naligaw lang na pana, punong balot na balot siya ng armor, tumama pa doon sa parte na kung saan walang bakal. Imagine mo, no? Nakakatawa yung pagkamatay niya. Iniiwasan niya yung palo ng Panginoon. Pero sino ba naman ang iniiwas sa palo ng Panginoon? Nauna yung punto. Minsan nakakatawa tayo sa sitwasyon ni Ahab. Pero kahit ako bilang pastor, nare-review ako.
Dahil may mga oras na katulad ni Ahab, iniiwasan lang natin yung consequence ng kasalanan kaysa baguhin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Amen. Marami sa atin gusto natin yung proteksyon ng Panginoon pero ayaw natin magsisi. Gusto natin yung safety sa side ng Panginoon pero ayaw natin sumunod. Gusto natin yung kaligtasan pero ayaw natin magpasakop. Hindi po yun kumikilos, hindi ganun kumikilos ang ating Panginoon. Hindi niya ibinigay yung batas sa atin para humanap tayo ng mga butas at loophole para mailusot natin yung ating mga kasalanan. No. End of the day, whether you reject or accept God's words, it will happen. Amen. Because human effort cannot escape yung sovereign decree ng ating Panginoon. Sabi ko nga sa inyo, talagang random ano lang to. Ligaw, kumbaga sa atin, ligaw na bala. Ligaw na bala lang yun. Walang strategy, walang targeting, walang plano. Tinamaan lang talaga si Ahab. Ano na yung punto? Do not tell me na kaya natin takasan ang Panginoon na kung saan nagpapaikot ng lahat ng planeta, nagpapalipad ng lahat ng ibon, at kumokontrol ng pagbagsak ng lahat ng dahon sa lahat ng puno sa mundong to. Sino tayo para sabihin kaya natin takasan ang ating Panginoon? Amen. The prophecy has been fulfilled exactly. Lahat ng salita ng Panginoon nangyari. At ito po yung lagi ko sinasabi. Marami sa atin iniisip natin matapat ang Panginoon sa kanyang pangako. Yes, that is true. Pero matapat din ang Panginoon sa kanyang palo. Amen. Walang lulusot na kasalanan sa atin. At mas magiging dito tayo paluin ng Panginoon kaysa sa kabilang buhay. Ano yung mga application nito? Hindi po sapat na marinig natin ang ganyang salita. Kailangan natin magpasakop. Our wisdom, our intelligence as human beings, hindi niyan tayo kayang proteksyonan sa consequence ng ating mga kasalanan sa harap ng ating Panginoon. At kung nasasaktan man tayo sa babala ng Panginoon, katulad ni Micaiah, nung sinabi niya yan kay Ahab, hindi po tayo gustong saktan ng Panginoon. Gusto niya tayong ingatan. Panghuli na punto. Titindig at titindig ang plano ng Panginoon habang bumabagsak ang plano natin bilang mga bata. At the end of the day, namatay si Ahab. Tingnan nyo yung ginawa nila sa mensahero ng Panginoon, si Micaiah. Ininsulto nila, tinalikuran nila, kinulong nila, pero pinatunayan ng Panginoon, tama si Micaiah. And this brings me a lot of comfort. People will mock us. Kagagalitan tayo ng tao, lalalitin tayo ng tao, pagtatawanan tayo ng tao. So what? At the end of the day, patutunayan ng Panginoon na tama ang lahat ng pinaglalaban natin. Amen. Huwag tayong napagod. Trustworthy ang kanyang salita. Bakit? Dahil trustworthy yung Panginoon na nagbigay ng mga salitang yan. Yung certainty ng laban ng ating iglesia, hindi na nakasalalay kay pastor o sa inyong mga miyembro. Nakasalalay yan dahil totoo ang kanyang salita. Sabi niya, upon this rock I will build my church. And even the gates of hell shall not prevail against it. Yung accuracy ng ituturo ng ating iglesia. Hindi yan nakasalalay kung maraming maniniwala o hindi. It will always be true because my God is true. Dahil pagtatanggol tayo ng ating Panginoon. May plano si Ahab, may plano ang mundo, may plano ang gobyerno natin, may plano yung mga tao na nakapaligid sa atin, pero ang magwawagi yung plano ng ating Panginoon. Amen. Hindi na natin pa madadagdagan ng ganyang salita. Kompleto na ito. Kailangan lang natin ay maging matapat.
At ano yung nangyari? Patay na si Ahab, bubulok na yung kanyang katawan. Pero hanggang ngayon, patuloy ang salita ng ating Panginoon. Ano ba inaaral ko ito? Ganun din tayo. Sabi ko nga sa inyo, this ministry is bigger than us. Mawala tayo, mamatay tayo, manghina tayo. So what? Kung tunay itong iglesia ng Panginoon, magpapatuloy. Decades from now, hanggat hindi dumarating ang ating Panginoon, magpapatuloy ito hanggat matapat ang iglesyang ito sa kanyang salita. Amen. Temporary lang tayo dito sa ministry na ito. Walang pastor na dulo ng ministry. Walang manggagawa na siya ang sentro ng gawain ito. Hindi. Nagtutuloy lang ang iglesia ito dahil sa salita ng ating Amen. kings, presidents, pastors, leaders, preachers, they will come and go. Magbabago ang kultura, dadaan ang napakaraming henerasyon, pero hindi magbabago ang kanyang salita. Ano yung punto? Ano yung application? Kung hindi magbabago ang kanyang salita, sino ang dapat magbago? Tayo. Itayo natin yung buhay natin sa salita ng Panginoon, hindi sa sarili natin kagustuhan o opinion ng tao. Kung mag-iisipin na yung temporary success mo katulad ni Ahab bilang isang hari, magtatagal, hindi. Yung pinaka-security mo, salita at pangako ng ating Panginoon. O dito po natin tatapusin. God's Word will always stand. Marami mang boses, iisa lang ang katotohanan. So the question before us ay hindi kung nagsalita na ang Panginoon sa atin. Ang tanong, hindi ka katulad ni Ahab. Kung hindi ka katulad ni Ahab, handa ka bang makinig sa kanyang salita? Handa ka bang magpasako? Handa ka bang magpakumbaba kapag itinatama ka ng kanyang salita? Handa ka bang sumunod kahit mahirap at sisingilin ka ng pagsunod mo sa ating Panginoon? Handa ka bang magtiwala sa kanyang boses kaysa sa lahat ng boses na naririnig mo sa iyong buhay? Because eventually, mawawala ang lahat ng opinion ng tao. Iiwan tayo ng lahat ng tao. Sisira ang mga bayan, ang mga bansa, mawawala ang mga kingdom, henerasyon ang mamamatay, baka matagal na tayong patay. Nandyan pa rin ang salita ng ating. Dito ko tatapos. Ang pinakaligtas na lugar para sa isang mananampalataya ay yung punto ng kanyang buhay, that he is in full submission to God's submission. Nalangin po. Panginoon, salamat po sa huling parte ng aming sambahan, Panginoon. Panambahan, Panginoon. Nawa, nakakita ka namin ng itaas, natutunan namin magpakumbaba sa inyong kahalagahan ng inyong katotohanan, Panginoon. Nawa, Panginoon, nagdala ka sa lahat ng alay namin, sa puso namin ang lahat ng aming natutunan, Panginoon. Bless mo rin, Panginoon, ang aming kapo. Ingatan niyo po kami sa aming paghiwalay at pag-uwi. Tulungan niyo po kami sa pagtuturo sa mga bata, Panginoon. Salamat po sa mga gagamitin niyo upang mag-assist sa ministeryo ng mga bata sa hapon nito. Salamat po sa kabutihan niyo, Panginoon. Muli, pinapapurihan ka namin at pinapasalamatan. In Jesus' name we pray. Salamat po. Tapos na po tayo. Okay, pakitasan na lang po.